Hi there guys! Welcome back sa channel. Kamusta kayo? Ang tagal nating walang vlog ulit kasi nabakante tayo sa vlog. Nabakante tayo sa event magmula nung Monday hanggang ngayon, Wednesday. Ang susunod na event pa namin ay sa Sabado. Pero tatlong event sa Sabado at isang event sa Linggo. So, para naman may upload tayo ngayon sa ating channel. So, for today's video, may nakikita kayong box sa ating likod. Mag-unbox tayo ng bagong equipment natin. Galing ito sa Lazada. Tsaka, nasa likod ko yung Beta 3. Up for sale itong aking Beta 3 U10A. Active yan. Mint condition na walang gasgas yan, walang kalawang. Sa mga interesado, seryosong naghahanap ng ganitong speaker na size 10, active. Maganda ang vocals niyan. I-search nyo ako sa Messenger. I-chat nyo ako. Actually, nakapost yan sa marketplace. Marami na rin nag-inquire sa akin. Kaya lang, akala kasi nung iba dahil size 10 lang siya, medyo mura. So, ang Beta 3 kasi medyo may presyo din yan. Nandito yung aking isang FBT na size 8. Ito yung pambahay ko. Okay? So, bago natin buksan ito, mag-intro muna tayo. Ano kaya laman na ito? Ang kapal ng balot. Parang ayaw pa buksan ng seller. Yan. So, siguro may idea na kayo kung anong laman nito. Big Dipper na parled. Buksan natin. Modified itong box kaya ganyan. Kasi apatan ito eh. So, dalawa lang itong order ko. Times 2, 4. Kaya ganito yung box niya. Nag-unbox na tayo nito nung nakaraan pero uulitin ko, mas detalyado natin ipapakita sa inyo. Okay. So, from Big Dipper ito yung mga last time na mga ilaw na in-unbox ko rin. 6 na yung nauna kong ganito, nag-add ako ngayon ng 4. So, magiging 10 na sila. Ito yung pang set B ko na mga pang-up light. Doon sa set A naman, halimbawa, 2 event kami in a day. Doon sa set A, yung mga aero lights ko na unang pang-up light, yun ang gagamitin ko. So, 10 sa set A, set 1, 10 sa set B. Lahat ng mga lumang ilaw ko, in-out ko na lahat. May mga naibenta akong mga nakatabi kong maliliit pa na aero lights. Binenta ko na lahat. Tapos, nag-try ako ng mga DJ Scorpio na slim parled ko rin nung nakaraan. Medyo hindi ko nagustuhan. May natirang 3, in-out ko na rin. So, total of 20 yung aking pang-up light. 10 Big Dipper na LP015 ang model. LPC015 ang model. Tapos yung another 10 ay aero lights naman. Nakalimutan ko na yung model. Phase out na kasi yun, kaya nag-try tayo ng ganito. So,
tingin ko by December, kuha ulit ako ng 10 neto. Pagka medyo lumakas ang kita natin sa December, kuha ulit ako ng another 10 units neto. Kasi mura lang. Ang presyo neto, anyway, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng pinagkuhanan ko neto sa Lazada. Meron din si Triple R sa Raon. Kung gusto nyong sadyain sa Raon, hanapin nyo lang si Triple R. Hindi ko na maalala kung saang street eh. Basta sa Raon, hanapin nyo na lang. Triple R ang pangalan nung napagbilan namin ng una nito. Tapos ito, sa Lazada ko na lang in-order. Ilagay ko na lang yung link sa baba. Ang presyo nito sa Lazada, iba-iba. Pinakamura ito, nagre-range siya ng 3,800. So, 3,900 na o 4,000 na kamo, pati yung shipping. Kumbaga, i-ready mo na yung 4,000 mo para sa isang box. Ang isang box nito, 2 piraso na siya. Ayan. Nakalagay dito, quantity, 2 pieces. So, per box, 2 pieces siya. Ganun siya ka-compact. Imagine mo dun sa malalaki na LP001, isang piraso lang nito. Tapos yung mga nabibiling tour case na itim na 4-in-1, 10 ka siya nito. Kaya nag-switch ako from LP001 5 years ago. Nag-ship ako sa mga slim. Basta pang backdrop ko, pang uplight, puro slim na. Then yung mga frontal ko, slim din pero mas makapal ng konti. Lumilights lahat ng. Yung mga pang frontal ko, Lumilights, pang backdrop ko, etong mga Big Dipper na LPC 015 at saka yung Aerolights na makikita nyo rin sa ibang mga vlog ko. Hindi ko lang kabisado yung model kasi nila. So, tignan natin yung box. Yun nga, nakalagay dito 2 pieces. Tapos, may mga checkbox dito pero hindi naman naka-check eh. Siguro ito yung type ng plug. Kilogram, gross weight, tsaka net weight. Ayan, nakalagay dito. Pero blanco, hindi na nila nilalagyan ng details masyado. So, buksan natin yung box. Silyado pa, mukhang hindi nila tinesting doon. O pati sa baba, hindi nila mukhang hindi nila tinesting. Manual, which is hindi naman natin binabasa. Pero sa mga baguhan, basahin niyo ito. Power cord, 2. Ito pwedeng putulin ito kung wala na mga grounding sa mga wall outlet na ginagamit madalas sa mga lugar natin. Ako tinatanggal ko lang ito. So 2 kasi nga pares siya. 4 ng tenga. 4 pieces. Tapos yung paa 2 pair. Ganito siya. Medyo manipis itong mga paa nila. Kaya pag nilalagay ko to sa tripod, nakatayo. Even yung mga Lumilights ko, pag naglagay ako sa tripod, patayong ganito. Yung iba kasi pag naglagay sa light stand or tripod, nakahang. So, ang tendency niyan, lulundo. Mas maganda yung, kumbaga yung pagsalo niya ng bigat. Pagsalo ng bigat nung pinaka T-bar nung light stand, pag nakatayong ganyan. Well, kung prefer nyo nakababa, nasa sa inyo yun. Pero kung practice ko kasi, nandito yung ilaw, nakapatayo siyang ganyan doon sa T-bar. Hindi ko siya hinahang. Unless kung yung Lumilights, makapal kasi talaga yung paa niya, pwede mong ihang. Meron siyang rubber na washer. Dito yan sa pagitan.
Dalawa. Styro. Isa pang manual. Kasi nga 2 pieces ito. So, ginawa nilang dalawa rin yung manual. At least hindi tinipid yung manual. At yung pinaka-unit mismo. So, yun lang ang laman ng box. Siyempre, naka-plastic yung unit. Yan, hayaan nyo ng putol yung mukha ko. Importante makita nyo tong makita nyo ng malapitan yung ilaw. Guys, metal ito, pero mukhang plastic siya. Ang gaan niya. As in, magaan. Di hamak na mas magaan dun sa mga Lumilights. Kung gumagamit kayo ng Lumilights, alam niyo yung bigat. Almost more than half ang gaan niya compare sa Lumilights. Ang ganda rin ng Ako nagandahan talaga ako sa build quality nitong unit na to from Big Dipper. LPC 015. Tapos detachable yung kanyang power cord, DMX sa input-output. Then may mga sticker siya dito. Home Vision, siguro ito yung official distributor. QC Pass, serial number, hologram sticker. 7-star ang nakalagay dito. Big Dipper, laser.com. And then yung mga menu, up and down, enter button, at saka yung kanyang LCD display, fan, exhaust fan. Tapos yung harapan niya, isang buong plastic na frosted. Tapos itong mga bilog-bilog na to yung pinaka-lens niya. Isang buo lang ito. Kaya solid niya, ang ganda. May sticker pa dito sa warranty seal na sticker. Hindi ko alam kung anong material ng metal na ito pero ang ganda, matigas, magaan at saka manipis lang. Sa tingin ko ang kapal nito is approximately 4.5 inches ang kapal niya. So kuha na lang kayo ng ruler. 4.5 inches. Ilang bulbs ba to? Alam ko 54 to Bilangin ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So 54. 54 by 3 watts. Sa tingin ko legit na 3 watts naman kasi matagal ko na rin ginagamit yung mga nauna kong ganito. Maliwanag siya. Mamaya testingin natin dito sa kwarto ko yung 4 bubuksan natin. Tapos yung mga screw niya, stainless. Nakakatawa. I don't know kung legit na stainless pero ngayon kasi pagbago siya, talagang makintab yung mga tornilyo niya. Stainless. At saka firm. Firm yung mga parts niya, tsaka buttons. Try nating i-assemble. Ilagay ko yung kanyang mga paa. Okay, na-assemble ko na sila. Testingin natin ngayon. So, nadinig niyo yung fan. Malakas ng fan niya. So, ibig sabihin maganda yung higop ng hangin nito. Tayo ko yung cellphone. Hirap mag-vlog ng walang taga-video talaga. Kailangan ko bumalik. So,
Hindi ko na mabubuo yung, hindi na ako makaka-atras para medyo, para maabot ko siya. Hindi ko lang mabubuo yung ilaw sa frame ng video. Pero yung ilaw niyan maaaninag nyo naman dito. So yan. Itong nasa display niya, tignan natin kung ano-ano lahat yan. A001. Yan yan. Tapos, so, kung gagamit kayo ng DMX controller, alam ko ito yung channel niya o 512 channel. So, ito i-leave nyo lang sa 1 lagi. Ewan ko yung iba kung anong gamit nila, pero ako, sa mga basic setup, ganyan lang. Hinahayaan ko lang siya sa 001, address 001. Yung ibig sabihin ng A. Tapos, kung manual ka magtitimpla ng kulay, kasi RGB ito. Ang ibig sabihin ng RGB, para sa mga newbie, red, green, blue. Yun ang RGB. Full color ito, Yan. Ibig sabihin ng full color, bawat isang bulb dyan, 3 ang kulay niya. So, pag isinet mo sa red yan, red lahat siya. Sa ibang ilaw kasi, kung hindi siya full color, kada isang bulb may corresponding na ilaw na nakulay. So, halimbawa, sinelect mo yung red lang, so hindi lahat yan nakailaw. Yung mga red lang, yun lang yung iilaw. So, makikita mo, may mga bungal siya, may mga bulb na hindi nakasindi. Yun ang kagandahan pag full color. So, lahat sila nakasindi. Nga pala, dahil buong plastic na frosted yung kanyang lens, yung buga ng ilaw nito ay wash. Yan. Wala siyang wala siyang hard spot sa gitna. Pag sinabing hard spot sa gitna ay yung masyadong harsh yung liwanag niya sa gitna. Para siyang beam na merong as in nakabilog yung liwanag niya. So ito kalat, medyo sabog ang liwanag niya. Yun ang gusto ko pag backdrop wash, para wala siyang hard spot. Kumbaga yung buga ng ilaw kalat. Okay? So R ibig sabihin red. Pag 255, yan yung pinaka maximum power niya. Pagka naka-0, mawawala yung red. Okay? So, try natin i-0-0 muna. So, ito yung menu, up, down, then save. So, kung makikita nyo, nag-appear yung save once na pinipindot ko to. G, ibig sabihin green. 255, nakatodo siya. So, ilagay natin sa 0. Yung blue, ilagay natin sa 0. So, yan. Naka-0 na yung tatlo, kaya nakapatay siya. Okay? So, ganun lang ang pag-manual set ng mga ganitong par LED. Anong ibig sabihin nitong F8? So, kailangan natin yung manual. Yun na nga, Chinese na nga yung nakasulat, hindi natin gano'n maintindihan. Kapain na lang natin. Madali lang naman kapain ito. Naka-Chinese kasi lahat. FH99 or 1. So, nakapatay kasi yung kulay niya. Kaya, may ibig sabihin niyang FH. Tapos, yung number, yun yung bilis. 99 yung mabilis, 1 yung mabagal. So, balikan natin ito mamaya. Sindihan natin yung setting nung tatlo, yung RGB, para mag-open siya habang ina-adjust natin to. CL, ano bang ibig sabihin ng CL? Okay. So, hanggang 8 siya. So, ito parang preset color. CL01, ibig sabihin red. CL02, green. CL03, blue. So, kung gusto nyo isang manual iset, mabilis na pag-set ng kulay, punta lang kayo dun sa CL and then select the corresponding number.
Yung 4, parang, uy, maganda yung kulay ng 4 niya. Medyo may pagka warm. Parang siyang amber white na medyo warm ng konti, yung number 4. Magandang pang backdrop yan. So, ngayon ko lang na ako nito Kasi nagma-manual set kami dun sa RGB, sineset namin, tinitimpla namin yung values nun para makuha namin itong gantong kulay. Pero eto, nasa number 4 pala, maganda yung kulay niya. Number 5 is parang yellow-green. 6 purple. Cyan yung 7. 8 ay white. Cool white. Okay, so bumalik siya sa 1. Then, punta tayo sa CC. Tingin ko yung CC is changing color. Yan, so random changing color siya. Ang speed niya, ayan, so 99 pinakamabilis. Pag sinet mo to sa 1, ayun, bumagal nga siya. So, ganun lang. Yung iba kasi hindi alam gamitin pa ito. Ngayon ko lang na-i-vlog itong ganito, kung paano gamitin manually itong ganitong mga klase ng ilaw. So, CC, I think changing color. Tapos yung 1 to 99, yun yung speed. Okay? Set nyo na lang, depende sa gusto nyong speed. Ano ba itong DE? Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng DE eh. Ito naman halos di ko na ginagamit itong setting na ganito. DE, CP, ano ba itong CP? Antayin natin, baka, yung umiiba. Umiibang kulay niya. Ito yung mas mabagal na version nung CC kanina. Pag CP, kahit naka 99 siya, mabagal pa rin ang palito. Lagyan natin sa 1. Sobrang bagal ang palit niya ng kulay. Nga pala guys, sa backdrop, huwag kayong magsiset ng changing color sa backdrop. Kasi may iba akong mga nakikita naka-auto yung auto changing color yung mga backdrop nila tapos hindi sabay-sabay ang kulay. Ang pangit tignan. I-set nyo lang kung ano yung kulay nung backdrop. I-set nyo sa ganong kulay. Pero ako, ang ginagawa ko, medyo warm. Medyo may pagka-amber white na mas warm lang konti. Yun ang mas madalas na ginagamit ko. Yun ang prefer ng mga stylist na tie-up ko. Hindi yung iba-iba yung kulay. Mayroong red, blue, green. Tapos nag-iiba-iba sila. Palitan, salitan ng kulay. Hindi sabay-sabay. Pangit tignan sa totoo lang. Ngayon kung medyo makulay yung backdrop nyo, like for example sa mga kiddie party, iba-iba yung kulay ng backdrop, lalo na kung makulay yung tema ng event. Kung ano yung kung saan siya nakatapat na kulay, yun ang iset mong kulay sa kanya. Halimbawa, red yung isang part ng backdrop, tutukan mo ng red. Pero huwag masyadong matingkad. Titignan nyo din kung hindi na masyadong masakit sa mata. At pinaka-importante, kung hindi masagwa sa camera ang pagkakasetup nyo ng kulay. Ano itong SU? Ayun. Yung SU, sound activated. Okay? Sasabay ito sa tunog. Ayan. Yung SU. Next, yung D001. Ito na yung paggagamitan nyo ng controller. Yung parang mixer na ginagalaw-galaw namin. May mga adjustment kami. Doon namin sinesave yung program. DMX controller ang tawag noon. So, isa-set nyo lang dito sa D. Yung 001, isa-set nyo na yun base sa kung paano nyo i-address yung mga ilaw nyo. So, separate ano na yun? Separate tutorial na. Manual lang itong ating tutorial ngayon. Okay? So, yun lang. Pagka manual setting ng color, halimbawa, yan, balik tayo sa R. Lagay nyo sa 1, mahinang mahina, hanggang sa palakas ng palakas yan. Tapos, ang todo niya is 255, okay? So, iharap ko para makita nyo. Ayan, bitawan ko muna. Sa camera, medyo puti ang dating niya kasi, syempre, yung liwanag sa lente. Pero, try kong i-dim sa camera. Ayan, naka-dim ang setting ng camera ng cellphone ko. Ayan yung si SpongeBob. Ganyan siya. Try kong patayin yung ilaw. Tapos itutok ko sa taas ng kisame.
Sandali lang, guys. Yan. Okay. So, iba ang kulay sa cellphone eh. Hindi niya ma-achieve yung talagang kulay. Pero sa bare eyes, personal, itong kwarto ko na, ano bang size nito? 3x4 meter ang size nitong kwarto na to. Kung may isa kang ganyan, ang ganda ng mood ng liwanag. Magandang i-testing natin ito sa actual event, pero dahil wala tayong event at unboxing ito, kaya lang natin tinitesting ng ganito. Okay? So, iset naman natin ng green. Pag isa-set mo siya ng green, papatayin mo na siya. 0, 0. Tapos punta ka dun sa G. Yan. Yan, G. Green. So, nakatodo yung green. Ang ganda. Kalat yung liwanag. Meron lang siyang konting mas maliwanag yung gitna, syempre. Pero, hindi siya yung may iba na talagang sunog na yung gitna pag sa picture mo kinuhanan. So dito, mapa sa cellphone o sa bare eye ng tao na titingin, talagang sabog yung kulay niya. Ang ganda nitong pang backdrop. Ang liwanag, talagang 3 watts siya. Pero kung i-compare mo dun sa Lumilights na full color RGB, halos doble ang lakas nun kasi talaga naman napakalakas ni Lumilights. Kaya mahal ang presyo ni Lumilights talaga. Nasa 4,500 ang isa. 4,000 to 4,008 ang SRP. Depende kung RGB or amber white. Pero kung pang backdrop lang, ito ang maisasuggest ko. Itong Big Dipper na LPC 015. Or kung may mahanap kayong mga ganitong range na mga par LED worth 2K ang isa, sulit na yun pang backdrop. Hindi ako magre-recommend ng pang backdrop na sobrang mahal. Minsan kasi yan inatitisod lang. Tapos pagka outdoor tayo, nasa lupa, nasa buhangin, pag beach setup. So, sayang yung mahal ng mga branded. Kaya hindi ako nagba-branded masyado pagka mga pang backdrop lang. So, ito, sulit na to. Tested ko na. Tsaka bagong modelo na yan. Tested naman na si Big Dipper. Kahit yung mga nagsisimula natin, halos yun ang gamit. Okay naman. Masisira, even naman yung mga mamahali nasisira. So, nasa pag-iingat na lang yan. At syempre, kailangan alam nating mag-maintain. So, ayun, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana ay may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, paki-like niyo yung video, paki-share nyo, at mag-subscribe na rin kayo para sa mga bago pa lang dito sa channel natin. Maraming salamat doon sa mga lagi nakasubaybay sa atin at sa mga nag-PPM sa akin. Salamat sa inyo. Sayang hindi tayo nagkita-kita ng mga Music Manila. Di bale, sa susunod na taon, pipilitin nating maka-attend ng Music Manila. So, hanggang sa muli, salamat sa pagsama nyo sa aking